Okay, question. May question ditong sasagutin ko. Hihingi po sana ako ng advice. BPO employee po ako and na-floating po ako for 5 months. Work from home ang contract ko. Wala pong maibigay na ibang account ang employer dahil hindi daw ako qualified sa mga available accounts. Dapat daw at least 2 years college pero first year lang po kasi ako. Tapos nito lang pong huli, meron po in-offer na on-site pero nag-decline ako kasi malayo sa location ko. And ngayon dahil nag-decline ako, nagkaroon po ako ng NTE, Notice to Explain. And sinasabi po doon na may violation sa company's code of conduct and pwede po ako ma-terminate dahil nag-decline sa on-site offer. Isa pa po habang naka-floating po ako, yung OM namin, tinatawagan ako para i-encourage na mag-graceful exit na lang at magpasa ng resignation letter kesa ma-terminate ako. Pero hindi ako pumayag. Legal po ba ito? Meron po ba akong laban sa ganitong situation po? At kung ma-terminate po ako, may makukuha bang separation pay dapat? Okay, ganito. So, itong BPO employees, sa mga BPO employees, applicable po ang labor code ng ating bansa. Kahit po yung mga accounts ninyo ay international. Mali po yung notion na dahil BPO ka, hawak mo international account, hindi na po applicable sa inyo yung labor code. Mali po yun, ano? Nakasaad po sa labor code, regarding sa floating status, ano po ba yung tuntunin tungkol dito? Sa floating status po, maximum of 6 months pwedeng naka-floating status ang isang empleyado. Ang applicable po doon na rule ay no work, no pay. Doon sa 6 months na floating status na yon. Ngayon, ano ang mangyayari after 6 months? Ano ang dapat gawin na employer? Well, kung wala pa rin siyang may offer na trabaho sa'yo, kasi after 6 months, dapat ka na niyang pabalikin, i-reinstate ka na niya, i-recall ka na niya, pabalikin ka na niya sa trabaho. Ngayon, after 6 months at wala siyang maibigay na trabaho sa'yo, kailangan ka na niyang permanently i-separate. So, permanent, ibig sabihin, tatanggalin ka na. Pero, kailangan kanyang bayaran na ng separation pay. So, after 6 months, tapos na yung floating status mo kasi 6 months lang, maximum of 6 months ang allowed ng batas na floating status, na naka-floating ang empleyado. So, after 6 months, kung hindi ka pa rin pinabalik at hindi ka naman binayaran din ng separation pay, ano ang remedy mo? Pwede ka nang mag-file ngayon ng constructive illegal dismissal kasi tinanggal ka sa trabaho nang hindi naaayon sa batas. Walang due process. Ngayon, dun sa sinabi ng OM mo sa'yo na mag-resign ka, wag na wag mo yung gagawin. Kasi, kapag nag-resign ka, and later on, magpa-file ka ng dismissal, constructive dismissal, contrary yung dalawang yon. Kasi yung constructive dismissal, kiniklaim mo na tinanggal ka ng employer mo. Yung resignation, ang ibig sabihin naman nun, ang makukuha mo dong inference, no? Ikaw yung voluntary na tumapos o nagbigay ng termination notice sa iyong employer. Ibig sabihin, tinatapos mo o tina-terminate mo yung employment relationship mo with the BPO company. So, ibig sabihin, ikaw ang nagbigay ng notice of termination sa employer mo. Hindi ka terminate. Okay? So, parang contradicting talaga, hindi parang. Kasi, kapag may resignation, hindi mo po pwedeng i-claim na tinanggal ka. Okay? Kapag tinanggal ka, hindi rin nila po pwedeng i-claim na voluntary ikaw yung nag-resign. Ganon. Magkaibang direksyon nung dalawang yon. So, huwag kang magre-resign kasi binibigyan mo ng pagkakataon si employer na makaligtas dun sa responsibility, sa obligation niya sa'yo regarding dismissal and payment mo ng separation pay.
Ngayon, doon naman tayo sa sinabi mong nag-decline ka sa offer nila na on-site job. Okay. And dahil nag-decline ka, sinabi nila na meron kang notice to explain. So, hindi ko alam kung hanggang saan umabot yung disciplinary process, okay? Notice to explain, and then nagkaroon siguro ng hearing or nagkaroon ng umabot ba ng hanggang notice of resolution? Parang hindi yata umabot ng notice of resolution kasi walang resolution ng company kung tatanggalin ka ba or kung anong parusa sa'yo based on your notice to decline ng on-site offer na trabaho na ibinibigay sa'yo ni employer. So, kung hindi natapos yung procedure na yon and hindi nagkaroon ng desisyon ng employer na tanggalin ka based on that violation, which is not tantamount or it's not equivalent doon sa mga allowed na just causes under the labor code for termination. Ano-ano ba yon? Serious misconduct. Kapag nag-decline ka ng on-site job offer, I don't think it will be equivalent to serious misconduct. It might be a misconduct, pero hindi siya serious to warrant dismissal. Gross and habitual neglect of duty, hindi rin siya pasok kasi hindi gross yung violation and hindi habitual yung action. Ano pa ba? Fraud? Wala naman. Walang fraud. Willful breach of trust? BPO employee ka, hindi ka managerial, hindi ka fiduciary rank and file employee, yung humahawak ng ari-arian or pera ng kumpanya. So, hindi ka po pwedeng tanggalin based on loss of trust and confidence. Commission of a crime, hindi naman ito krimen. So, wala doon sa mga nakalista sa labor code na just causes for termination yung nabanggit mong offense. So, hindi nagwa-warrant ng termination or dismissal yung nakumit mo na pag-decline ng on-site job offer ng BPO employer. Okay? So, yun. Don't resign. Kapag nag-lapse na yung 6 months, hindi ka binayaran ng separation pay, you may now file a case of constructive dismissal sa DOLE. And kapag nanalo ka, the award will be reinstatement, ibabalik ka sa dati mong posisyon, and full back wages. Magkasama yan. Reinstatement and full back wages. Full back wages, sahod mo magmula nang tinanggal ka hanggang sa maibalik ka sa trabaho. Yung reinstatement, pwedeng actual, ibabalik ka sa posisyon, or payroll reinstatement. I-reinstate ka lang sa payroll. Okay, papasahurin ka na hindi ka nagtatrabaho. At the option of your employer, of course. Tapos, kapag nanalo ka and may reinstatement na order sa decision ni labor arbiter, immediately executory yun. Ibig sabihin, ipapatupad agad. Hindi mo kailangang mag-file ng motion for execution kasi immediately executory yung decision ni labor arbiter kapag nanalo ka sa kaso. Ayun, sana nakatulong.